nasa linya na po natin si Police Colonel Reynan Patam, ang Chief of Police ng Mandaluyong City. Police Colonel Patam, sir, magandang hapon po at welcome sa DZRH Balansyado. Hello po, Ma'am Karen. Magandang hapon po. Lalong-lalo na sa tagapakinig po natin. Magandang hapon po, Colonel Patam, sir. Okay, so eto nga po, mga eskwelahan na nakatanggap ng bomb threats kumalat via social media. So ano na po ang nangyari? Although eto nga po pinaka-latest, negatibo naman po lahat. Tama po ba? Opo, tama po, Ma'am Karen. Negatibo po after na mag-panel yung ating station EOD and K9 unit ay negatibo po sa bomb and IED po yung mga eskwelahan na nabanggit. Okay. So lately po napapansin natin na sunod-sunod po yung mga balita nga ng bomb threat and usually ay idinadaan ito sa social media. I'm sure nung mga kapanahon na natin, Colonel Patam, sir, dinadaan sa fax machine o email, di po ba? Ngayon, social media niya, medyo malaga na po. Kung ganito po ba, kung hindi rin po ito makontrol, ay maaari pong mag-cause ng panic at kaguluhan? Tama po kayo, Ma'am Karen. Kapag mga ganito po, mga unverified po na mga threat at ipinost po sa social media, ay talaga naman po na magkakos po ito ng panic, ng alarm ng panic. Kaya po, pinapaalalahanan po natin yung ating mga tagapakinig, ating mga mamamayan na wag po agad-agad na mag-post po sa social media ng mga ganito po na mga threat. At kung sakasakali naman po na meron po na magpasa sa kanila, wag kalmado lang po, i-screenshot po at i-report po agad sa pinakamalapit na police station or sa cybercrime group at sa 911 po. So, ito pong mga bomb threats, siguro balikan lang po natin sa mga hindi taga Mandaluyong pero nanonood at nakikinig sa atin. At syempre, may mga anak po sila na nag-aaral, mga estudyante. Yung mga bomb threat po na ganito, ano po ba usually sa inyo pong experience sa mga ganitong threats? Ano po ba usually ang motibo? Bakit nagpapakalat ng mga ganito pong mga banta? Sa amin po dito sa PNP, mga nagpapakalat po nito, of course, unang talagang mag-cause po ng panic. So, dahil tayo po bilang mga magulang, kapag nakatanggap tayo, ay talaga naman po na mag-aalala rin po tayo sa kapakanan po ng ating mga anak. Nung kumalat po ito, yung mga magulang ba biglang nagtakbuhan sa mga eskwelahan para sunduin yung mga anak nila o para i-verify kung totoo yung mga bomb threats na kumalat? At ito pong bomb threat po dito sa Mandaluyong, actually po ito ay mga maghahating gabi na pa po okay. nilabas. Kaya wala pong mga... Walang tao. Wala po. Ang mga nandun lang po yung mga ating public order and safety ng LGU na meron po naman bawat eskwelahan. Kaya po nung kumalat po ito ay wala po mga estudyante at nung natanggap nga po natin ay agad po natin inatasan yung ating mga kapulisan na puntahan, ay inspection po yung mga eskwelahan at coordinate na rin po kami sa ating SECO, yung ating local EOD. At nung mga madaling araw po, simula ng alas 12 hanggang alas 4 po ay nagpaneling po tayo sa mga eskwelahan to ensure po na wala po. At fortunately, wala naman po talaga na nakuha po ng mga bomba po sa mga eskwelahan. Madaling araw kumalat, madaling araw pinadala o pinost, pero kumalat po agad, no? Kung tutuusin, tulog lahat ng tao pag ganung oras, pero kumalat pa rin, Colonel Patam, sir? Tama po, kumalat din po talaga yung post. Dahil yung iba po sa mga group chat po ng mga parents po na i-share. Dahil nga po, alam naman natin yung concern po talaga ng isang magulang sa kanilang mga anak. Paano nyo natanggap yung reklamo po o yung report po? Ang eskwelahan po mismo ang kumontak po sa kapulisan or may mga pribadong mga mamamayan na tumawag po sa inyong opisina? Meron po mga pribado pong mamamayan na nag-reach out po sa mga eskwelahan at mga kakilala po nila ng mga
opisyal po ng pamahalaan. Kaya po nakarating din po, naiparating din po sa kapulisan yung Facebook o yung post po, social media post. At anong oras po na deklara na ano naman po, clear naman po ang mga eskwelahan? 4 po ito, medyo marami po. Ano? Sabay-sabay po ba kayo nag-sweep po? Isa-isa po. At yung ating pinanal po. Bandang madaling araw na po, mga alas 4 na po natapos sa lahat po ng eskwelahan. Simula po alas 12 hanggang alas 4 po na panel po. At doon na po na deklara ng ating EOD, ng SECO, na wala po, negative po. Okay. IADN Bank. Buti naman po ano. Pero kung sakali po na totoong may bomba, ano po ang magiging protocol o yung SOP po ng ating kapulisan at syempre ang SOP naman po para sa mga eskwelahan? Kung protocol po natin, kung sakasakali na mayroon ng nakita po na bomba, of course, i-secure po yung pinagkakitaan po ng bomba at i-evacuate po sa pinaka-safe na lugar yung mga estudyante po. At doon na po papasok po muli yung ating EOD na siya pong merong kakayanan na i-diffuse po yung mga makikita po ng bomba. I-diffuse o kailangan ma-detonate, no? Para ano po? Yes, so para sa safety po ng mga ng eskwelahan, ng mga estudyante at ng mga teachers. Siguro tanong ko na rin, Colonel Patam, sir, ano ang maaring maging parusa sa mahuhuli po na nagpakalat ng mga ganitong banta? Yung mga pwede po natin na ikaso sa kanila, yung violation po ng PD 1727, yung anti-bomb joke law. Tapos sa cybercrime naman po, dahil gumamit sila ng social media, yung violation po in relation sa RA 10175, yung po yung Cybercrime Prevention Act, na pwede po natin ikaso. Naku, pero paano kung minor de edad to? Paano kung estudyante? Yun naman po ulit. Pag minor de edad, yung pong child na batas po ang ating masusunod. Okay. So, susunod pa rin naman po tayo sa batas. Yun naman po ang pangunahin pong ating gagawin. Ano? Pero yun nga po, gusto lang siguro natin i-reiterate, Colonel Patam, na yung mga ganitong threats o banta ay may consequences, ika nga. Please explain nga po. Kasi baka akala nila, bomb joke, bomb threat, pero prank lang pala, no? Pero ano po ba ang negatibong consequence na ito? Katulad po sa inyong mga kapulisan, ano? Nag-sweep po kayo, ang tawag nyo po, ano pong tawag nyo dun sa operation? Para paneling po. Nag-paneling. Ilang oras nyo pong gagawin yan? Ilang tauhan po? Lahat po kasi ng sulok ng building, dahil wala naman po siyang binigay na specific na lugar. Buong eskwelahan po ay sinuyod po. Di ba? SECO. Opo. So ilang oras yan at ilang tao ang kailangan pumunta doon, di ba? Para gumawa nun. Yes po. Bukod po dun sa mga K9 dogs natin, of course, yung ating mga K9 personnel din po ay nag-conduct din po talaga ng patrol. So pag mahuli yung gumawa po niyan, syempre kailangan kasuhan din yan na syempre. Opo. Yung cause po sila talaga ng panic sa ating mga mamamayan. At saka yung resources po ng ating kapulisan, 'di ba? Kumbaga ginamit para sa safety, pero at the same time kumbaga napunta yung inyong atensyon, oras at resources sa ganitong bagay when you have other tasks and very important responsibilities din sa ibang lugar, kunyari sa Mandaluyong, di po ba? Opo. Sa PNP naman po, wala naman po kaming pinipili na responde, lalong-lalo na po at nakasalalay po yung safety ng mga mamamayan po natin. Wala pong pinipili kami. Tama-tama po at magwi-weekend na, so siguro makakapag-kumpuni kumbaga or kung makakapag-prepare ulit yung mga eskwelahan na ito sa Mandaluyong. Pero Colonel Patam, ano po ang ating paalala sa ating mga estudyante, sa mga nangangahas po na gayahin, ulitin, kasi
Lately po napapansin natin medyo marami po ang nagpapakalat ng mga ganitong banta sa iba't ibang mga eskwelahan, hindi lang po sa Mandaluyong. Colonel Patam, sir. So, muli po, ang paalala po ng ating kapulisan ay in-encourage po natin naman yung mga mamamayan natin na maging vigilant. Kasi nga po, kung meron po silang ma-encounter ng mga ganitong post sa social media, is agad-agad po na i-report po sa cybercrime unit or sa pinakamalapit po na police station para po maaksyonan. At muli po, wag po agad sila na magpapanik po. At kailangan po natin na kalmado lamang po ang bawat isa. At paalala rin, Colonel, pagka kayo po ay nakasuhan at napatunayang guilty, ay may kulong po ba yan? Po na parusa ang magbabiolate po ng mga nabanggit ko po na batas po. Ayan, okay. Thank you very much, Colonel. Napakakalmado nyo. At dapat ganun din po yung ating mga kababayan dyan sa Mandaluyong at lalo na sa 4 na high schools po na naging kumbaga target nitong bomb threat. So congratulations po, Colonel Patam. A job well done and sana po ay hindi na nga maulit ito. Thank you, sir. Maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo po sa ating programa. Opo, maraming salamat din po, Ma'am Karen. Atin po ang hepe ng Mandaluyong City Police, si Police Colonel Reyna Patam.